Ito yung problema ni customer. Maingay pag nililiko-liko itong manibela. Magandang araw mga boss. Gawin ko na itong problema ni customer na kapag inililiko niya yung manibela niya, pakaliwaman or pakanan, meron siyang umiingay. Sa diagnose ko kasi mga boss, ang pinanggagalingan ng ingay dito sa shock absorber, kaya kakalasin ko yan. Bagamat nasabi sa akin ni customer na bago itong shock absorber niya, pati itong shock mounting bago rin, pati nga itong stabilizer linkage kung makikita nyo bago rin yan eh. Kaya lang walang magagawa si customer dahil yung pinakiramdaman ng kamay ko itong shock absorber niya, ito nga yung coil spring habang pinipihit niya yung manibela, magaspang yung ikot ng coil spring. Ang nandyan lang naman yung strut bearing niya at saka yung shock mounting. Yun lang naman ang pwedeng panggalingan na pwede siyang pagmulan ng ingay. Sa pagtanggal nitong shock absorber mga boss, napakadali lang yan. Una, ihihiwalay nyo itong tie rod. Ayan mga boss, tanggalin nyo yung cutter pin nya, tapos yung nut, tanggalin nyo. Gamit ka ngayon ng ball hammer, paluin mo itong steering knuckle mo para itong tie rod makalog at bumitaw siya dito sa steering knuckle. O diba, bumitaw na siya pag palo mo. Dito naman sa stabilizer linkage, dahil natanggal mo na yung nut nya na number 14, kumuha ka ng maliit na tubo. Itulak mo pababa itong stabilizer bar para madali mong matanggal itong stabilizer linkage sa shock absorber. O diba, ganun lang. Tapos dito naman sa shock absorber at steering knuckle, meron yan dalawang bolt na number 19. Tanggalin mo na rin yan, medyo uga-ugain mo lang para hindi ka mahirapan sa pagtanggal ng bolt. O di ba ganun lang siya. Ihiwalay mo na ngayon itong shock dito sa steering knuckle. O di ba hiwalay na ngayon yan. Sa paggawa naman kasi ng sasakyan mga boss, ang mahalaga, systematic ka. Para kahit tag-isa mo lang gumagawa, walang problema. Basta ang malaga, meron kang helpline. Na yung helpline na yon dapat pinagkakatiwalaan mo na kahit mahirapan ka, sa kanya pa rin yung pagtitiwala mo na magagawa mo itong sasakyan sa awa at tulong niya. Kasi siya naman ang may sabi, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Pero sa paggawa mo meron kang hidden agenda para kumita ka lang ng malaki. Nako, kahit palitan mo pa yan ng pyesa, hindi mo magagawa ng maayos yan. Kasi hindi ka sasamahan ng Diyos, alam niya yung nasa puso ng tao. Balik na ako sa trabaho dahil naluwagan ko na yung tatlong nut na number 14 dito sa shock mounting. Kung makikita nyo, kinakamay ko na lang yan sa pagtanggal. Ayan yung pangalawa mga boss na tatanggalin ko na nut. Yun, nasa sulok. Yun, yan yung pangalawang nut. Ito naman yung pangatlo na nut na tatanggalin ko. Siyempre, dapat nakahawak ka na sa shock absorber niya kasi malalaglag na yung shock absorber mo eh. Kaya dapat nakaalalay ka na. Ayan na yung shock absorber mga boss. Ibinaba ko na siya. Tapos, kukunin na ni dirt mechanic yan para ma-check niya na kung saan nang gagaling yung problema. At dapat mga boss, bago nyo tanggalin yung nut dito sa shock mounting, gagamit ka dyan ng coil spring compressor. Ayan mga boss, kailangan kasi mapaiksi mo muna itong coil spring na hanggat maaari, bago mo tanggalin yung nut dito sa shock mounting, gumagalaw-galaw na itong coil spring, na ibig sabihin nun, wala na siyang force para biglang itulak niya itong shock mounting na pwedeng panggalingan ng aksidente. At sa paglagay naman ng coil spring compressor mga boss, dapat nakabalance para pag kinompress mo itong coil spring niya, pantay. At pag okay na yung pagkakapress mo ng coil spring, gamit ka ng socket wrench sa number 17, pwede mo nang tanggalin yung nut dito sa shock mounting. Ayan mga boss, tinatanggal ko na yung nut niya para ma-check ko na itong shock mounting. Ayan mga boss, yung shock mounting, kung mapapansin nyo, may problema nga. Hindi pantay yung lapat ng strut bearing dito sa shock mounting. At kung makikita nyo yung shock mounting, may gasgas siya. Yan yung tinutukuran ng rod ng shock absorber. Pero ituro ko muna yung nilalapatan ng strut bearing. Pansinin nyo, lubog siya. Tapos ito naman tinutukuran ng shock absorber na ginasgas ng rod ng shock absorber. Diyan naman ang galing yung pag pumipihit ng manibela, mayroon tok, 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 ayun. Kaya yung dalawang luma ni customer na shock mounting, ibabalik ko yon. Kunin ko ulit itong bago mga boss. Ayan yung bagong shock mounting na nilagay. Tignan nyo. May clearance siya mga boss, hindi maayos yung pagkakalapat ng strut bearing. Na pag inikot ko pa itong ibabaw ng strut bearing, pati itong housing sumasama sa pag-ikot. Pero itong luma ni customer, tingnan nyo. Swabing-swabe, na kahit pihitin ko itong ibabaw ng strut bearing, maayos pa rin ang lapat ng housing niya. Tatanggalin ko itong strut bearing mga boss para makita nyo. Wala kayong makikitang marka dyan na nagkakaroon siya ng gasgas. Meron marka ng kalawang. Kita nyo naman, 6 na taon na itong shock mounting ni customer kumpirma dito sa bagong bili, nagasgas agad. Ilagay ko itong strut bearing sa lumang shock mounting mga boss. Ganda ng pihit, Kahit nasabi mo dito, ang galing, smooth,
Oh, Bagong diba? bago. Ito bago. Pero kita mo, sumasayad oh. Oh. Hindi maganda yung bilog niya. Mga boss, kung mapapansin nyo yung curve ng lumang shock mounting mga boss, maayos siya eh. Hindi masyadong palubog yung gitna niya. Hindi katulad nitong bago, masyadong lumubog yung gilid. Hindi gaya nitong luma mga boss, hindi siya lubog na lubog. Kaya pag inilagay mo itong strut bearing, lapat na lapat siya. Kasi nga, pag hindi maganda yung lapat nitong strut bearing, pag nadiinan yan, hindi maganda yung ikot nitong ibabaw ng strut bearing mo. Kaya magkakaroon siya ng sounds. Pati yung rod ng shock absorber, gumagasgas pa dito sa shock mounting. O ano pang iisipin mo na pwedeng panggalingan talaga yun ng ingay or kahit na anumang lagutok pag pinipihit ni customer yung manibela. Tandaan nyo mga boss, ang layunin ng video hindi para manira, kundi para matuto kayo nang hindi kayo mapagastos. Gaya ng nangyari dito sa customer. Tingnan nyo mga boss, napagastos na si customer tapos naabala pa siya sa araw. Pati ako naabala din. Imbis na ang ginagawa ko yung totoong may problema dahil man ito nagawa na ito eh. Kung tutuusin wala na akong pakialam dito eh. Kaya lang sobra yung pakiusap ni customer eh. Hindi kinaya ng power ko. Kaya ito, ginagawa ko na. Siya nga pala mga boss, bago nyo ilagay yung strut bearing dito sa shock mounting, pahiran nyo ng kaunting grasa itong shock mounting para siguradong maganda yung pihit ng strut bearing mo at wala siyang ugong. Nakita nyo naman pati yung insulator ng coil spring, di ba? Pinahiran ko rin yun ng kaunting grasa. Tingnan nyo mga boss, nung nilagay ko itong shock mounting dito sa coil spring insulator niya, oh, ang ganda ng pihit, oh, wala siyang kaingay-ingay, smooth na smooth pag iniikot. At dahil sa okay na ito mga boss, pwede ko na ngayon ilagay itong shock mounting dito sa shock absorber. Kaya lang dahil sa mahaba itong video, abangan nyo sa part 2. At para malaman nyo na rin kung naging okay itong sasakyan ni customer. Muli, maraming salamat at pasubscribe naman itong channel ko kung okay lang.